Ayon sa eksperto, may iba't ibang tipo ng allergy. Usually, yun yung tinatawag natin na type 1, no? Na once na kinagat ka or napasok sa katawan mo yun, parang magre-react bigla yung katawan, nagpo-produce ng antibodies para dun sa bagay na pumasok. Tapos, ang reaction niya ay namamantal o di kaya nahirapang huminga. Yung allergic rhinitis naman, bahin ng bahin, or yung iba hinihika, kaya namamaga yung mga mata. Yun yung immediate reaction, no? Pero yung sabi mo kanina sa gamot, isang type din ng allergy. Ganon din in a way na for others, normal, pero for some people who are allergic, ay nagkakaroon ng reaction, pero ito yung medyo mas komplikado na reaction. So, pwede din yung gamot, yung kamukha na sinabi ko, type 1 reaction, pero pwede din yung isang tinatawag natin na medyo severe allergic reaction na mas delayed, no? Yung pwedeng magkaroon ng mga yung Steven Johnson's, yung nagpapaltos-paltos, no, iba-iba. Meron yung iba naman na parang naghihemolytic reaction. So, basta generally ang allergy is a reaction ng katawan natin sa bagay na outside of our body, tapos ay medyo merong mga nagiging reaction ng katawan. Yung panganib, syempre, no, yung anaphylaxis na tinatawag, ito yung severe. Kasi talagang biglang nagre-react yung katawan, nagre-release ng mga chemicals. No, bukod dun sa histamine, marami pa siyang nire-release na chemicals. Yun yung parang pwedeng magsara yung daanan ng hininga. Diba? Yung hirap silang lumunok or parang sikip ng dibdib, di makahinga, at namamantal, namumula. Yun yung danger, at ang iba nawawalan pa ng malay kasi pati puso naapektuhan. So nagha-hypotension siya, nahihilo. Yan yung talagang emergency. And then another dangerous sa mga allergic reaction, yun nga tinatawag natin na sa type 4, yung mga drug reaction na bukod sa ganyang klaseng reaction na anaphylaxis, meron yung tinatawag nating Steven Johnson's na talagang nagkakaroon ng mga mas complicated yun, tinatawag nating mga immune complex. Tapos, ang nangyayari ay hindi lang sa balat, no, kundi pati yung mucous membrane, minsan pati internal organs. At yun, nalalapnos, no, yung worst scenario sa Steven Johnson. Kaya sa akin, napaka-importante na ang isang tao hindi dapat basta-basta lang iinom ng gamot. Kasi it can be mild, but it can be a severe reaction that a person can have. May mga tao naman na allergic sa pagkain. Si Jam ay natuklasang allergic pala siya sa kabute nang makakain siya nito noong siya ay 15 anyos na. Habang nag-swimming po kami, biglang may nakapansin po sa akin na iba na yung tsura ko. Tapos sabi po nila baka jellyfish or anything lang po nakaano sa akin. And then nung pan-checking po, sa mushroom nga daw po. Tapos pinainom po ako parang 2 beses kasi hindi talaga siya nagsasubside. And then every time na kumakain po ako ng mushroom, minsan Makati, pero every time parang paglipas ng taon, nag-change na siya. Parang eto na, dito na siya Makati, tapos parang lalagnatin na yung feeling. Sobrang kati na niya. Si Dessa naman ay nagkaroon na ng kati sa balat dahil daw sa pagkain ng malalansa. Nito lamang daw November 2024 ito nag-umpisahang maranasan. Yung umpisa po sa akin yung ito. Dito po siya. Una maliit lang siya na butlig, tapos yung sobrang kating-kating niya talaga. Yung may nagsasabi naman po sa akin na ang dahilan ng pagkakaroon ko ng ganito sa panahon. Kaya yun po, lumalaki, tapos ayan, umokay na po siya. Tapos nung umokay naman na, mga bandang December, nagkaroon na rin po sa bandang baba na. Pwedeng atopic dermatitis. Usually chronic yan, on and off, tsaka usually pagkabata nagsisimula. Ngayon, tanong mo kung dahil sa malansa, no? Oftentimes, it is one of the culprit, lalo na yung mga crustaceans. Pero ang karaniwang cause din yan ay yung mga dust mites, no? At saka yung eggs or sa mga babies, sa cow's milk, nag-allergy. So what we do is to identify, is to do an allergy skin testing para mas specifically identified kung ano yung
nagkakos or nagtitrigger ng kanyang allergies.